Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang pag-alalay ng pamahalaan sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.4 at magnitude 6.8 na lindol sa Davao Oriental. Ngayong araw, inaasahan ang pagdating ng karagdagang equipment at manpower ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa bayan ng Manay. Darating din si Secretary Vince Dizon upang pangunahan ang clearing operations at rapid assessment at alamin ang pangangailangan ng mga apektadong residente bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhang mamamayan. Sa pinakahuling datos ng OCD, umabot sa 9 na barangay ang apektado ng lindol. Mula ito sa 4 na lungsod, 2 rehiyon at 2 probinsya. Samantala, nagdeklara na po ng state of calamity ang bayan ng Manay, Davao Oriental dahil sa tindi ng epekto ng lindol. Sa ibang balita, hiniling po sa Commission on Audit o COA ang madali ang pagsasagawa ng masusing fraud audits sa di umano'y manumalyang paggamit ng 6.4 billion na pondo sa 2024 Local Government Support Fund sa 4 na buwang disbursement sa panahon ng dating Chief Minister Ahod Ibrahim. Nakasa dito sa House Committee Report number 1502 na nagresulta sa mga isinagawang pagdinig ng komite hinggil sa sinasabing systematic scheme to redirect public funds. Ang kaso daw na ito ay nangangailangan ng tinatawag na specialized forensic investigation beyond standard audit procedures dahil sa posibleng mga kasong pandarambong at graft at malversation of public funds na kakarapin ng mga dating opisyal nito. Hinimok po ng komite ang COA na busisiin ang may halos 1.5 billion disbursement kada buwan ng panahong si Ibrahim pa daw ang mismong Chief Minister at Presidente ng United Bangsamoro Justice Party. Sinabi pa ng komite na ang mga anomalya mula sa political favoritism hanggang posibleng financial kickbacks na nangangailangan ng specialized forensic capabilities ng COA para sa maayos na investigasyon. Isinaad sa committee report ang mga ebidensyang isang masalimuot na operasyon. Ang layunin ay waldasin sa politikal at personal na kadahilanan ang kaban ng bayan. Sa ibang balita, arestado po ng Taguig City Police Office ang itinuturing na number 2 most wanted person ng National Capital Region Police Office. Kinilala po ang suspect na si Jomar Salik. Batay sa ulat ng Taguig City Police Office, ilang araw nang nagsasagawa ng masusing surveillance at background checks ang kanilang intelligence operatives bago ito naaresto noong October 7. Napag-alaman na ang akusado ay miyembro rin ng John Rol de Guzman Carnapping Group na nasa watchlist ng pulisya. Ayon kay Taguig City Chief Police Colonel Byron Aliatog, naging matagumpay ang operasyon dahil sa epektibong teamwork at intelligence work. Pinuri naman ni Taguig City Mayor Lani Cayetano ang mabilis at maayos na aksyon ng pulisya at muling tiniyak ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa mga hakbang para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lungsod. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po, si Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.